Alam mo ba na kapag ginawa ito ng asawa mo sa kama or ginagawa niya sa'yo, masasabi kong isa ka sa ilan sa mga pinakamaswerteng babae sa mundo kasi hindi po lahat ng lalaki ay ginagawa ito sa isang babae. At the same time, dito mo masasabi na talagang mahal ka. So kung gusto mong malaman, tara, wag na natin patagalin pa. Let's go! Number 1, kapag nire-respeto niya yung feelings mo. It means kino-consider niya kung ano ang nararamdaman mo at the time before siya makipag-sex sa'yo or before kaya yayain ng sex. Kung ayaw mo at wala ka sa mood, ire-respeto niya yon. At sometimes, ang gagawin niya is that gagawa siya ng mga malilit na bagay like tutulungan ka sa pagluluto, i-massage ka, i-prepare niya yung pagkain, maghuhugas siya, maglalaba siya, so that mawili ka naman sa kanya or so that matuwa ka naman sa kanya para makuha niya yung loob mo, para maging buo yung loob mo kapag pagbibigyan mo na siya. What I want you to understand is that alam niya, respeto po yung nararamdaman mo. Hindi ka niya pipilitin. Kung ayaw mo, okay lang sa kanya. Maybe sometimes masaktan siya. Maybe minsan magre-reklamo siya. Pero generally, most of the time, mararamdaman mo na ire-respeto ka na lang at pipiliin niya na lang na pagbigyan ka and pipiliin niya na lang na maglaylo muna sa kanyang nararamdaman. Napakaswerte mo kapag nakatagpo ka ng ganitong klase ng lalaki. Proceed na po tayo sa number 2. Is that ina-arouse ka muna verbally before ng matinding bakbakan. Kasi sometimes, bihira yung lalaking gumagawa nito. Especially kapag na-arouse na, wala nang romantic moves. Wala na yung, yayayain ka muna verbally or aakitin ka muna verbally. Gusto, tira agad, bembangan agad, or bakbakan na agad. Napakaswerte mo kapag inuuna ka pang akitin verbally sa mga sweet niyang mga words, or i-date ka muna ganon, or i-massage ka muna ganon para makuha niya yung loob mo. Most of you, mga kababaihan, ay mas madali kayong mag-enjoy sa kama sa sex when you are mentally ready. Kapag na-arouse na yung isip nyo, madali ka na lang magkaroon ng intimate or mag-e-enjoy ka talaga kapag nagbakbakan na. So, kapag alam yun ng isang lalaki, napakaswerte mo. Kasi ang una niyang ginagawa, piniprepare niya muna yung mentality mo or yung mind mo na kahit sa isip mo pa lang nasasarapan ka na. At madali na lang na mag-enjoy ka or you know what I mean kapag nagbakbakan na. So, napakaswerte mo kapag alam niyo ng isang lalaki or kapag ginagawa yon ng isang lalaki. I hope na marami akong mababasa sa comment section na mga nagtatag na kanilang partner. So, proceed na po tayo sa number 3. Kapag importante po sa kanya na makontento ka after ng bakbakan nyo or after ng session nyo. Kasi, you need to understand, ladies, that kaming mga lalaki, after namin na malabasan, biglang mag-drop yung arousal namin or yung gana namin when it comes to sex. Yun ang katotohanan. Maghintay ka ng ilang minutes para ma-restore ulit yung arousal. Pero, hindi po tulad ng babae na kapag na-arouse na is talagang pataas pa yan ng pataas ng pataas. You need to understand that. Ngayon, ang problema or ang issue dito kapag nauna yung isang lalaki na nag-enjoy na is that bihira yung magtutuloy or mas i-pursue or mas galingan pa or itutuloy para masatisfy ka rin. Ilan lang yun. Yung iba okay na, matutulog na, magpapahinga na, and ang resulta sasakit yung ulo mo kasi nabitin ka. Napakaswerte mo kapag ang isang lalaki is very mindful sa'yo, very mindful din sa nararamdaman mo, that patapusin ka rin or itutuloy niya rin in order para matapos ka, para hindi ka mabitin, para hindi sasakit yung ulo mo at para hindi ka ma-high blood kinaumagahan or para may gana ka na magluto sa umaga. So, you're so lucky. You're one of the luckiest na woman sa mundong ito. Okay? Proceed na po tayo sa number 4. Is that marunong siyang magdahan-dahan. May issue nga po sa ilan sa mga lalaki na
kapag andyan na yung arousal nila, talagang, this is the effect of watching pornography. Nakakala nila kung ano yung napapanood nila sa porn, is that realistic or pwede mo i-apply sa asawa mo. What they don't understand, ang ilan lang sa mga lalaki naman, is that mas gusto o prefer, hindi ko naman sinasabi lahat, pero mas prefer ng mga babae, ninyong mga kababayan, ang dahan-dahan lang, ang gentle touch, okay? I believe merong mga gusto ng harsh, or ng, masasakit na style, but most of the time, gusto nyo ng gentle touch. So, kapag ang isang lalaki, marunong siyang magdahan-dahan or gently lang yung ginagawa niya. So, hindi bigla-bigla, hindi nilang paghubad ng ganun, is that tira na or pasok na agad. Kung marunong niyang magdahan-dahan, mag-romance mo na ganun, swerte mo. And look, before I continue, it hit my spirit that yung mga negative yung isip or mali siya, this is not the right video for you because this video is for educational purposes. Wala po akong ibang purpose kundi ang turuan ko kayo or mabigyan ko kayo ng mga ideas na pwede nyo i-apply sa relationship nyo para mas ma-enjoy nyo ito. Okay? So proceed na po tayo sa number 5 is that tinititigan ka sa mata habang niro-romance ka o niro-romansa ka. Dahil kung mahal ka nga ng isang lalaki, ang pangarap niya din, maliban sa satisfy niya yung sarili niya, is that kapag nakikita niya na nasasatisfy ka rin, so tinititigan ka or kaya kang titigan sa mata habang niro-romansa ka for him to understand kung nagugustuhan mo ba yung ginagawa niya or kung okay lang ba sa'yo yung mga ginagawa niya. Yung pang-uploads niya, ganon. Napakaswerte mo kapag ganon ka-mindful yung asawa mo sa'yo at hindi yung kung ano yung napanood niya. That's the problem. That's why I discourage watching porn, okay? Spiritually not good. At the same time, it destroy your mind, okay? So, tititigan ka ganon. Tinitignan niya kung nasasatisfy ka, kung gustong-gusto mo yung ginagawa niya, kung gustong-gusto mo, pagpatuloy niya. Napakaswerte mo kapag ganito yung lalaki sa'yo or asawa mo sa'yo. Okay, so proceed na po tayo sa number 6 is that kinakadel ka at sinasabihan ka ng I love you after ng bakbakan niya. Alam mo na mahal ka ng isang lalaki kapag ginawa niya ito kasi commonly is that kapag hindi ikaw yung priority niya, hindi ikaw yung mahal niya, ang importante, masatisfy lang siya. Pagkatapos yan, matutulog na, hindi ka malang nasatisfy. Tapos, wala siyang ganang magkadel sa'yo. Kumbaga, iiwan ka na lang dyan sa higaan. Hindi mo mararamdaman yung init ng kanyang pagmamahal. Yung naramdaman mo lang yung kanyang katawan. You know what I mean? Pero hindi mo naramdaman yung kanyang puso. Whenever that a man loves you, after ka sinatisfy ng kanyang katawan, isasatisfy ka rin ng kanyang puso. Napakaswerte mo pag meron kang ganitong klase ng asawa. Okay? Proceed na po tayo sa number 7. Last but not the least is that swerte mo kapag ipagluluto ka sa umaga. Kapag napagbigyan ka ng isang lalaki, there's something inside us na mag-e-energize para mas pagserbihan ka pa or para mas mag-effort para sa'yo. Or para mas iparamdam namin yung aming pagmamahal sa'yo. Like, ipagluluto ka sa umaga, i-prepare yung breakfast, maglalaba, ganun. Kung ano man yung ginagawa niya. That is why, whenever that yung sex life niya is namatay, that's a problem. Kasi unti-unti rin namamatay yung intimacy ninyong dalawa. Yung connection ninyong dalawa ay unti-unting humihina. Okay? So, sex is very important, especially sa mga mag-asawa, sa mga mag-jowa, please, there will come a time that magagawa nyo rin or enjoyin nyo yung sex kapag asawa nyo na. Okay? So, I hope po na maraming mga natuwa. Please comment down below or please tag your partner and I hope na mabasa ko lahat. Maraming salamat. May God bless your relationship and shalom.